Panahon pa ng ating mga ninuno, bahagi na ng kulturang Pinoy ang mga fiesta. At sa paglipas ng panahon, malaki ang nabago sa mga pagdiriwang na ito. Sa dami nga ng mga fiesta at festival sa Pilipinas, pwede na raw itong magamit sa pag-promote ng turismo. Live mula sa Quezon City, may report si Ruth Cabal. Ruth? Jessica, pag ganitong summer, lalo na pag Mayo, kaliwat kanan na ang mga piyesta sa iba't ibang bayan sa bansa. Karaniwan nga raw ang mga piyestang ito ang dahilan kung bakit dinarayo ng mga turista ang isang lugar. Taliwas sa paniwala ng marami, ang mga pagsasagawa ng pista o piyesta ay nagsimula bago pa man dumating ang mga Kastila. Bagamat nag-iba lamang ang konsepto nito nang ikabit ng mga Kastila ang piyesta sa relihiyong Katoliko. Sa mga katutubong Pilipino raw kasi, ang piyesta ay isang gawain ng komunidad na may kaugnayan sa kanilang kabuhayan. Bago dumating ang mga Kastila, ito ay isang pagdiriwang ng buong komunidad na ang spiritual nature siya, pagpapasalamat sa magandang ani, no? O kaya mihingiin sa Diyos, no? Ginagawa nila ito. Nang dumating ang mga Kastila, na bago na ito. So naipakilala yung mga santo at dito na umikot yung pagdiriwang ng fiesta na ang layunin ay ipalaganap ang Katolisismo. Sa pagdaan ng panahon, nang tila mawala na ng kahulugan ang silbi ng mga pista para mapalaganap ang Kristyanismo, tila mas nabigyang halaga ang paraan ng pagdiriwang nito. Kaya raw naging pangkaraniwan ng obserbasyon na ang mga Pinoy, di bale ng magkautang, makapaghanda lang pagpiesta. Kailangan makapagpakitang gilas tayo, yung pamilya natin. Hindi tayo dapat madaig ng kabilang pamilya. Napaka-Filipino kasi nun. Marahil sa iba naman ito yung pagpapakita lang ng karangyaan. Ito rin daw ang dahilan kung bakit minsan ang isang bayan halos mag-imbento na lang ng sarili nilang piyesta. Bukod sa para makahikayat ng mga turista na nangangahulugan ng dagdag na kita sa lokal na pamahalaan, naging showcase na rin daw ito ng mga produkto ng bawat bayan. Kaya ngayon, di na lamang mga pista ng santo ang karaniwang pinagdiriwang sa Pilipinas, kundi nga pista para sa isang produkto, lugar o aktibidad na bahagi ng pagkakakilanlan ng isang bayan. Sabi ng Tourism Congress of the Philippines, dahil raw lumawak na ang konsepto ng mga piyesta, isa ito sa ginagamit ng DOT para makapanghikayat ng mga turista. Kakabit nito ang ugali ng Pilipinong pagpapahalaga sa tradisyong ito, na siya rin daw bahagi ng sinusulong ngayon ng DOT na sustainable tourism. One of the most important occasion in each locality is the fiesta. This is where every member of the family come home. And what is sustainable tourism is maximizing resources, tourism resources for today to be enjoyed by everyone today, but at the same time sustain it to be enjoyed equally or even better by the future generation. So fiestas are part of our culture. Fiestas are part of our heritage, and we don't want to lose them. Kakabit na nitong programa na Pinoy Homecoming ng DOT yung mga piyesta. May special packages sila para sa mga balikbayan na umuwi dito kapag piyesta sa kanilang mga bayan. Obserbasyon din nga ng Tourism Congress of the Philippines na hindi lang tuwing Pasko umuwi yung mga balikbayan, kundi tina-timing na rin nila yan kapag piyesta sa kanilang lugar. Jessica? Okay, pero Ruth, kung hindi ako nagkakamali, hindi ito ang first time na ginagamit nila ang mga fiesta. Naalala ko, a few years back, merong kampanya ang DOT na Fiesta Islands Philippines. Tama, Jessica. Hindi naman ito yung first time, pero ang sinasabi ng Tourism Congress, ang sinusulong nila ngayon, madagdagan pa yung tourism calendar. Kasi meron daw yan silang yearly calendar, ang DOT. Gusto nilang madagdagan pa ng listahan ng mga iba't ibang piyesta sa iba't ibang lugar pa. Kahit yung mga medyo maliliit na probinsya or maliliit na bayan na hindi pa naman masyado sikat yung mga piyesta sa lugar nila, Jessica. Okay, tsaka maganda yung tack nila ngayon na yung homestay i-promote, no? Pag-uuwi o balikbayan man o turista, magandang patuloyin sa ating mga bahay. Tama, Jessica. It's also part of parang going back to the roots din daw na ginagawa rin daw ng mga second generation na balikbayans. Yung mga inuuwi nila dito, yung mga anak nila na lumaki sa ibang bansa, Jessica. Okay, maraming salamat, Ruth Cabal.